Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Deacon Jason at welcome po muli sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang ating araw-araw na pagninilay sa salita ng Diyos. Ngayong umaga, pagdinilayan po natin ang Josue chapter 24 verse 7 to 10. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po muna idadako sa isang maikling panalangin. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat sa buhay, sa lakas at sa pagkakataong marinig muli ang inyong salita. Buksan niyo po ang aming puso at isipan upang maunawaan po namin ang inyong kalooban. Banal na Espiritu, inaanyahan ka namin na kumilos sa umagang ito at tulungan mo kaming maisabuhay ang lahat ng aming matututunan. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong umaga, basahin po natin ang Josue chapter 24 verse 7 to 10. Verse 7, ngunit nang kayo'y dumaing sa Panginoon, naglagay siya ng kadiliman sa pagitan ninyo at ng mga Ehipsyo. Dinala niya ang dagat laban sa kanila at sila'y natabunan nito. Nakita ng sarili ninyong mga mata ang ginawa ko sa Ehipsyo. Pagkatapos ay nainirahan kayo sa mahabang panahon. Verse 8, dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreo, nainirahan sa silangan ng Jordan. Nakipaglaban sila sa inyo, ngunit ibinigay ko sa inyong mga kamay. Nilipol ko sila sa harapan ninyo at tinangkin ninyo ang kanilang lupain. Verse 9, nang maganda si Balak na anak ni Zippor, ang hari ng Moab, na makipaglaban sa Israel, ipinatawag niya si Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo. Verse 10, ngunit hindi ko pinakinggan si Balaam, kaya kayo'y kanyang pinagpala ng paulit-ulit at iniligtas ko kayo mula sa kanyang kamay. Ngayong umaga, ating pong balangkas ng sermon ay ang Diyos na nagliligtas at gumagabay. Ating pong introduction sa Joshua chapter 24, nagsasalita si Josue sa Israel bilang isang leader na nagbabalik tanaw. Bago niya sila hamunin na pumili kung sino ang kanilang paglilingkuran, ibanilik muna niya sila sa mga ginawa ng Diyos mula sa kanilang pagdaing sa Ehipto hanggang sa kanilang pag-iingat sa lupaing kanilang tinitirhan. Dahil alam ni Josue na mas nagiging matatag ang pananampalataya kapag malinaw ang alaala ng katapatan ng Diyos. Una, dinirinig ng Diyos ang daing ng kanyang bayan. Sa verse 7, pinapakita po rito na ipinapaalala ni Josue ang panahon ng Israel ay alipin sa Ehipto. Sa sobrang bigat ng kanyang kalagayan, wala silang ibang magawa kundi dumaing sa Panginoon. At kahit hindi agad nakita ang sagot, malinaw sa teksto na dinig ng Diyos ang kanilang daing at nagsimulang kumilos para sa kanilang ligtasan. Ganyan din minsan ang ating karanasan ngayon. May mga panahong tahimik tayong nananalangin, parang walang agarang pagbabago. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi tayo naririnig. Ang Diyos na nakinig sa Israel ay siya ring Diyos na nakikinig sa atin. Pangalawa, nagliligtas ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Sabi rito, binalik ni Josue ang sandali na nasa pagitan ng dagat at ng kaaway ng Israel. Sa mata ng tao, wala na silang magagawa. Ngunit doon ipinakita ng Diyos na pagliligtas ay hindi nakadepende sa lakas ng kanyang bayan, kundi sa pangyarihan niya mismo. May mga pagkakataon din sa ating buhay na parang wala tayong kontrol kahit anong gawin natin. Kulang pa rin. At sa mga sandaling iyon, pinaalala sa atin ng Diyos na hindi tayo nasahang iligtas ang sarili natin. Tinatawag tayo magtiwala sa Kanya. Pangatlo, pinoprotektahan at pinagpapala ng Diyos ang kanyang bayan. Binanggit din ni Josue ang tangkang sumpain ng Israel sa pamamagitan ni Balaam. Ngunit imbis na sumpa, ginawang pagpapala ito ng Diyos. Pinapakita ng teksto na kahit may masamang balak laban sa bayan ng Diyos, ang Diyos pa rin ang may huling salita. Sa ating buhay, may mga pagsubok at pagsalungat na akala natin ay sisira sa atin, ngunit kalaulan ay nagiging bahagi ng paglago at patotoo natin. Hindi dahil magaling tayo, kundi dahil ang Diyos ay tapat. Sa ating pong pangwakas, habang binabalikan natin ang ginawa ng Diyos kung paano siya nakinig, nagligtas at nag-ingat, hinahamon din tayo ngayon na pumili. Ang Diyos na naging tapat noon ay siya ring Diyos na kasama natin ngayon. Kaya piliin natin paglingkuran siya ng may pasalamat, pagtitiwala at ng buong pusong pagsunod. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa Tinapay mula sa Langit. Naway ang mga salita ng Diyos ay magpalakas sa atin upang mamuhay bilang patotoo ng kanyang katapatan ngayon at magpakailanman.
Muli, samahan niyo po kami bukas at ibahagi niyo rin po ang programang ito kung mas marami pang maabot ng pag-ibig ng Diyos. Pagpalain po tayong lahat. Magandang umaga po.